ano itong mga emotions at anong organ ang napapahina pag tinamaan tayo ng ganitong emosyon. Ang inaasikaso natin, 4 na aspeto ng buong pagkatao. Spiritual, psychological o mental, 3, emotional, 4, physical. And somebody asked, pati ba ang emosyon dapat ayusin? Yes, dahil according sa mahabang pag-aaral, clinical studies, ang mga emotions natin ay nakakaapekto sa pagtatrabaho ng ating mga organs. So, we need to check our emotions din pala. Lalong-lalo na yung mga may sakit. Gusto natin palakasin yung mga organs nyo para kayo'y gumaling. Then, we need to check our emotions also. Okay, negative emotion that affect our health. So, ang nakakasira, ang nakakadamage lang, negative emotions. Pero ang positive emotions is good for the health. Okay. Tandaan nyo pag positibo ang emosyon mo, masaya maganda ang kalusugan mo. Iba. Kasi ang katawan mo, specifically your nervous system, are reproducing happy hormones na tinatawag na endorphins, which is a natural pain reliever and muscle relaxant and natural antibiotic. Wow! Yun. Ang katawan mo kayang gumawa ng natural antibiotic? Oo naman. Pero mangyayari lang yun pag happy ka. Okay. Ito yung mga negatibong emosyon na makakasira, makakadamage sa inyong mga organs. Una, ang kidney. hoy! Fear. Kung Fear. kayo po ay may takot or natatakot, it weakens our kidney. So kung mapapansin nyo, bakit? Kaya pala pag nakaramdam ka ng sobrang takot, hindi na ma-hold ni kidney yung energy niya. No? So naapektuhan na siya. Ang mangyayari, magre-release na siya ng water. That's why, yung sobrang takot, naiihi. Yun. Number 2, ang magagalitin. Anger. Anger weakens the liver. Oh? Pag magagalitin ka pala, kung nagagalit ka, ang nasisira sa'yo ay ang atay. Ang pinakamalaking organ sa digestive system. Okay. According sa studies, Anger or frustration plus depression. And when we experience this emotion consistently, our liver can get damaged. pakinggan nyo ako, yung mga magagalitin, no? Pagka ikaw ay magagalitin sa araw-araw na ikaw, yung tinatawag nating literal na ito, high blood naman to. Kasi magagalitin siya, mainitin ang ulo, no? Ang unang-unang nasisira sa'yo, araw-araw yon ha? Araw-araw, pahina ng pahina ang liver mo. By the way, ang liver o atay, ang biggest organ in our digestive system, at ang trabaho niya ay processor of the nutrients from the food that we are eating. So, kung magagalitin ka, nadadamage si liver. Dahil nadadamage si liver, hindi siya makapag-process ng nutrients. Ang kapalit niyan, iba't ibang samut-saring komplikasyon sa katawan. Bakit? Wala nang ma-produce, tama? Wala nang ma-process na nutrients si liver kasi na-damage siya dahil magagalitin ka. Kaya akala nyo hindi masama magagalitin. Bakit? Emotions ko yun. Yes, pero you can control that emotions. Tama. Ang masaklap, pansinin mo, yung araw o oras na galit ka, wala kang gana kumain. Tama ba? Ito pa mangyayari. Bakit? Kasi nga, na-damage si liver. Si liver ang nag-iintay ng pagkain na ipoprocess niya yung nutrients. Wala siya ma-process. Hindi. Galit ka Galit ka. Dahil galit ka, na-damage siya. Ayoko kumain, wala akong gana. Ayan. Ang gagawin mo, para mag-subside, iinom na lang ako. Nako, ayan na. Damage na naman siya. Alcohol Diba? Tama. Sunod-sunod yan. Sunod-sunod. Kaya nagkakaroon ng complication. Okay, number 3. Stress weakens the heart. Kung ikaw pala stressful. Dalawahin na natin. Huwag mo nang stress lang. Ano? Dalawa yung makakasira ng heart natin. Stress at saka ang worry. Ang worry. Oo. And anxiety. Anxiety. Sama-sama na yan. Okay. Lahat yan. Kasi sabi nila, Dok, hindi ba ang worry, ang stress, at ang anxiety ay hindi naman emotion? Actually, dyan nagsisimula. Galing yan sa emotion, paakyat sa utak. Yes. Okay. Stress weakens the heart. Increase blood pressure.
Stress and anxiety cause cortisol. Hala! Oh, ano ba itong cortisol? Oh, yan. Paliwanag mo. Okay. Cortisol's an adrenal cortex hormone. So, hormone din siya. Kanina, ang diniscuss ko, si endorphin. Ngayon naman, si cortisol. Isa Okay. din po itong uri ng hormone. Bakit siya nakaka-apekto sa stress? Oy, eto, ang ganda. As your body perceives stress, your adrenal glands make and release the hormone cortisol in your bloodstream, Oh! often called the stress hormone. No? Pag tayo nagkaroon ng stress, ng worry and anxiety, yung adrenal glands natin. Kaya nga pag naririnig nyo, uy, ang lakas pa niya, pagod na kanina yan ah. Pero ngayon lumakas ulit, adrenaline. Sabi na natin, adrenaline. Kasi yun yung, ang gumagawa ng hormones to give you energy or to give you tiredness is the adrenal glands. Okay, ito na. Dahil na-stress ka, nag-worry ka, nagkaroon ka ng paggabagabag, yung adrenal glands mo ay gagawa ng hormone na ang pangalan ay cortisol. Ito, yung cortisol na yon, iahalo niya sa bloodstream. Okay? Susupply niya. Yung bloodstream, yan yung dumadaloy sa buong katawan. Tama? Ngayon, dahil may lamang cortisol, ito ay isang uri ng stress hormone, ha? Okay. Dahil may laman na yung blood stream mong cortisol, darating yan kay heart. May heart. Oh. Pagpasok nung cortisol na yung kay heart, nakikita ni heart, hindi naman ito nutrients na kailangan natin, ha? So magpapump siya ng gusto para bumilis yung daloy ng dugo, para maalis itong hormones na to. Dahil paiikutin yung dugo sa buong katawan mo, yung dalang cortisol, unti-unti mawawala yon. The problem is, dumaan na siya kay heart. So anong tendency? Si heart, titibok na mabilis. Nagpapalpitate, pwedeng mag-cause ng hypertension. Wow! And worry then weakens the stomach. Oy, eto matindi. Stomach. Stress is slow down digestion, Oh, causing bloating, pain, and constipation. tama. While in other, it speed it up, causing diarrhea and frequent trips to the loo. Okay. Some people lose their appetite completely. Stress can also worsen digestive conditions Yes. like stomach ulcer Aha. and irritable bowel Syndrome, IBS. Okay, ganito, paliwanag natin. Ang worry naman po, ang Tagalog ay pag-aalala. Yan naman po ay nakakaapekto, nakakahina ng ating digestive system, stomach. Bakit to? Once tayo ay worried, ang ating katawan naman po ay magre-reproduce ng karagdagang acid, kaya tayo nagiging hyperacidic. At dahil hyperacidic tayo, apektado na ang function mismo ng digestive system, specifically the organs within that system. Yung Yun. colon na dapat Oo. siyang nagda-digest. Tama. So, worry yun, ha? Ah. Worry.